Ang pagputok niyang isa, may minsan sunod-sunod. Minsan talaga, di mo alam na puputok. Kalmado siya, normal. Minsan, bigla lang yung pumuputok talaga. May nagsasabing Tasingawan daw, Bulkang Mayon. Kung mapapansin nyo, merong mga area dito sa ilalim ng dagat na mayroong butas. OMG. Sobrang init, guys. Dahil nga tanaw dito yung Mayon Volcano, siguro may connection ito. Grabe, relaxing yung napuntahan natin kasi makikita nyo naman, peaceful. Tingnan nyo. Wow, refreshing. So, isa sa mga lugar dito sa Sorsogon ang mayroong mga pinakamagandang beaches, pero hindi lang ito bihirang napapansin kasi yung pumapasok lang sa isipan natin kapag nandito na tayo sa Sorsogon ay yung Matnog o sakayan papunta sa Allen, pero bihira lang mabanggit yung mga magagandang beach dito. Kaya naman tingnan nyo, wow. So nakita nyo, parang maganda ditong mag-surfing, di ba? Kasi yung mga ganyang hampas ng alon, yan yung the best para mag-surf. So siguro hindi lang ito na-discover. Sana may makapansin nito at ma-develop ang lugar. Kasi makikita nyo naman, oh, white sand. Sobrang linaw pa ng tubig, oh, dyan sa baba. Grabe. Alright, so grabe. Sobrang nakakakaba yung mga pangyayari nung mga nakaraang vlog natin. Biruin mo yun. Tinawid natin yung dagat na halos makasalubong na natin yung mga whirlpool. So ngayong araw naman ay pupuntahan naman natin ang isa sa mga lugar dito sa Manito Albay, yung tinatawag nilang Boiling Sea. Kung nakita natin ang isa sa mga lugar dito sa part ng Sorsogon na merong ipo-ipo, dito naman sa bahagi ng Manito Albay, makikita naman natin ang isang kumukulong dagat. At the same time, kinakatakutan daw ito dahil imbis na paliguan ang nasabing dagat ay kinakatakutan ito. Kaya samahan nyo ko ngayong araw, marami tayong makikitang magagandang lugar at mga interesting na mga lugar na bihira lang makita sa social media. So ngayong araw nga pala, nandito tayo sa Bulusan Boulevard. Kung makikita natin, meron ditong isang kalsada na hindi natapos. In short, putol. So hindi natin alam ang dahilan kung bakit naputol ito. Pero matatanaw natin dito ang port ng Matnog. At dito sa likod ko, makikita natin yung Bulusan Volcano. At sa baba nito, makikita din natin yung Bulusan Lake. So, samahan nyo ako ngayon. Papunta na tayo sa Manito Albay. So, mula dito ay magta-travel lamang tayo ng mahigit 2 oras. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Ready na ang ating motor na si Kali. Let's go! Kakaiba naman yung makikita natin kasi kung nakakita tayo ng whirlpool, ngayon nakakita naman na tayo ng dagat na pumuputok. Grabe. Kapag kasi Sorsogon yung pag-usapan natin, talagang expect na natin na maganda yung kalsada dito. Tingnan nyo naman. So
So papasok na po tayo ng Sorsogon City. Ayan. Sorsogon proper. Ayan o. Sorsogon proper diretso, pero dito tayo dadaan. Ayun. Kasi papunta tayo ng Albay. So doon sa kabila, Sorsogon proper. At papuntang Maynila. Ayan. Nasa ibabaw tayo. Kanina nandun tayo sa kabila. Grabe palusong. OMG. Delikado. Woo! Alalay ka talaga dito sa brake. Kasi kunting pagkakamali mo lang, pwede kang dumiretso sa baba. So, ideya nito is wag niyong pagsabayin yung brake niyo kapag naka-ABS kayo. Alalay likod, harap. Kasi iinit yung mga brake pad nyo dito kapag pumunta kayo rito, lalo na pag naka-scooter. Ayun, sa wakas nakarating din tayo dito sa Manito, Albay Province. Ayan po. Woo! Ayos, nakapasok din tayo. Nandito na po tayo. Papasok na tayo sa loob kung saan makikita yung pumuputok na dagat. Ewan ko ba kung ito na yon, kung napasukan natin. Ito na yung tinuturo eh. Kuya, ito yung may pumuputok na dagat ano? Oh, doon sa unahan? Ah, okay. Thank you. Ayan. Dito na tayo. Parong. Ito na yun. Kasi parong na eh. Ayan. Sa unahan. Oop, yeah. OMG. So, nandito na tayo ngayon sa Sitio Parong, Barangay Pawa, kung saan makikita yung kumukulong dagat. So, dito sa bahaging ito, makikita natin na high tide po ngayon. Ayan. So, walang tsansa na makita natin ngayon yung kumukulong dagat sa area yon kasi nga high tide pa. So mamaya pa daw yan, mga alas 5 hanggang alas 9, kapag nag low tide ay makikita po yan natin dun sa area yon. So sa ngayon, hihintayin lang po muna natin na mag low tide para maipakita sa inyo yung pagkulo at aalamin po natin kung bakit nga ba kumukulo itong lugar. Isang misteryosong hindi pa alam kung ano ang dahilan kung bakit nga ba ito pumuputok. So nandito po si Tatay. Anong pangalan niyo po, Tay? Rolly. Tatay Rolly. Rolly Riodite. Riodite na nakatira rito mismo. Ayan yung bahay niyo, Tay, no? Ando no, sa likod dyan, yung sa may tindahan niya pagkababa sa sa inyo niya. yun. Sa inyo. So anong ginagawa niyo dito, Tay? Parang nagpapahangin lang. Pahangin lang. So tambayan niyo na talaga to. Dito talaga karamihan tambayan namin pagkatapos kumain. Dito tambayan talaga. Dito sa area ito, Tay, nakita niyo na po ba personal yung pagputok ng dagat? Oo. Laging nakikita yan pag dito kami nagtatambay. Minsan, isang beses nga yan, may mga, parang mga Koreano yung dyan. Nasa tabi, pumutok. Ano nangyari? Nagsitakbuhan sila. Bakit? Takot na takot. So, yung isang kasamang parang taga Bulacan daw yun. Basta mga Tagalog daw, mga parting Maynila yun. Yung isa, nagsabing, parang katapusan niya ng buhay niya. Bakit? Sobrang lakas po ba ng pagputok? Oo, talaga. Sobrang lakas. Minsan na hanggang doon sa may tapat ng nyug na yan. So doon? Oo, yan o. Taas ng bundok na yan. Ano yun, Tay? Isang putok lang o maraming mga putok na nakapalibot? Ang pagputok niyang isa, may minsan sunod-sunod. May minsan isa-isa lang. Mga anong buwan siya, Tay, lumalabas? Or anong oras? Halimbawa ngayon, anong oras? Walang oras yan. Walang oras? Walang oras. Basta pag natatabunan siya ng buhangin.
So, Pag bumabaha, yun lang ang kusa ng pag, ano niya, pagputok. kapag natatabunan siya ng buhangin, Buhangin sa kaputik, yan. yan, pumuputok. Pumuputok yan. Bakit? Kasi Ano kaya yung dahilan? wala na siyang parang singawan. So ibig sabihin, yung butas na nandun, kapag natabunan ng buhangin na nanggagaling dun sa Dito sa ibabaw, na inaanod papunta ron, inaanod papunta doon pag binabaha. yung pressure niya lumalakas. And then, yun yung pagputok. Yun ang pagputok. Wala po bang kinalaman yan sa Mayon Volcano? Wala siguro. May nagsasabing pasingawan daw. Pasingawan ng Bulkang Mayon. Sabi-sabi lang. Pero wala naman sigurong katotohanan pa yan. Okay. So isa itong misteryoso dahil nga sa dito pa sa kalagitnaan ng dagat na ito ay makikita yung pagputok. Pag mag-low tide, maya-mayang hapon ay try po nating ipakita sa inyo yung actual na pagputok ng bulkan o mamayang gabi. Gabi na yan mag-low tide. So gabi nag-low tide. So paiba-iba pala yung sitwasyon dito. Minsan gabi. Ang low tide depende sa buwan. Meron na bang bumisita dyan na pinag-aralan kung bakit meron yung... Marami nang pumunta dyan. Doon pumunta dyan yung mga Koreano talaga, nandun sila sa tabi. Siguro kung mga 10 katao silang magkasama. Ano nangyari? Yung tiyempo nilang pumutok, nagsitakbuhan sila. Natakot yun. Siyempre, ikaw, isang beses mo lang ma-experience na ganito, ganyan ang mangyari, siyempre, matatakot ka talaga. So ibig sabihin, nung time na yon, nung pumunta sila doon, bigla ang pumutok. Biglaan, hindi nila alam na puputok. Minsan talaga, hindi mo alam na puputok, kalmado siya, normal. Minsan, bigla lang yung pumuputok talaga. Yung kasamahan na Pilipino, yung nagsabing, kala ko niya, katapusan ko na ng buhay ko. Siguro naramdaman niya yung init, kaya yun ang nasabi niya. Ayun. So narinig po natin. So kinakatakutan ang lugar na yan. Imbis na paliguan ay kinakatakutan po ang lugar na yan kapag low tide kasi diyan po lumalabas yung pagputok ng ilalim at pwede pong malapnos yung mga balat natin at pwede po tayong maluto kapag hindi po tayo naging aware. So wala po bang nilalagay dyan na danger area? Halimbawa, merong mga pupunta rito na hindi alam na may puputok dyan. Wala pa bang ginagawang ang tourism na i-restrict yung area, hindi pwedeng puntahan ng mga tao? Ano na yan, linagyan na yan ng barangay. Kaso ngayon, natanggal yung inanuhan ng kahoy lang. Tapos nilagyan ng parang kinordonan ng lubid na bawal puntahan. Yung bagbagyo natanggal. Okay. Kahit mangingisda ay iniiwasan po yan. At yung mga taong pumupunta dito na gustong maligo ay dito lang sa area ito naliligo dahil nga sa mainit yung tubig dito sa kabila. Kasi sa kabila nito, dyan po yung may pumuputok na area. So kung mapapansin nyo, merong mga area dito sa ilalim ng dagat na mayroong butas. Yung butas na yan, kapag natakpan, yan po yung nagiging sanhi ng paglakas ng pressure kaya pumuputok po. Halimbawa na lang pag natakpan ng buhangin nang gagaling dito kapag high tide at then humupa and then matabunan yung butas doon ay talagang puputok yan dahil sa pressure. So napansin po natin nung pinaliparan natin ng drone ay nakita po natin na mayroong butas at pati yung area dito. So hindi natin magpaliwanag kung bakit meron ng ganito sa ilalim na pumuputok. So isa lang ang masasabi ko dahil nga tanaw dito yung Mayon Volcano na sikat dito sa Bicol ay siguro may connection ito. Maliban lang po dito ay meron pong isa pa sa mga lugar dito na mayroong din katulad ng dagat na talagang napakainit ng tubig at kumukulo. Yan yung bibisitahin natin ngayon at pupuntahan para ipakita ko rin sa inyo ang isang lugar na talagang kumukulo at pumuputok din dahil sa sobrang init. So tara.
makikita na natin yung signage. Welcome to Nag-Aso Lake, Barangay Hulugan, Manito, Albay. Ayan. So dito pa lang sa entrance nila, meron ng babala, danger area, kasi nasa kaloob-looban ito. So talagang sinasadya ito rito kasi meron mga bakas ng motorsiklo eh. So pag sinabi nating lake ay paliguan, pero kakaibang lake ito kasi boiling lake. Kaya ito tinawag na Nag-Aso. Kumbaga sa waray-waray word, Nag-Aso, umuusok. Ang gusto ko lang i-klaro, kasi di ba pag Nag-Aso, ibig sabihin umuusok. Ang alam ko, kaya ito tinawag na Nag-Aso kasi barangay ito ng Nag-Aso. Nag-Aso. Ah, okay. Nakuha yung word ng barangay sa Kumukulong, Lawa. Oh. Yun. So anong araw kayo open, sir? Monday to Friday. May Sunday na kami, sir. Ah, okay. So whole week pala kayong open. Ito, pag Sabado tsaka Linggo, yung madami yung mga nagra-rides. Ah, okay. So dinadaanan pala ito. So dito, meron silang mga advisory. Warning, extremely hot water, swimming is prohibited. Kagaya nga ng sinabi ko sa inyo, kasi mostly kasi ng mga naririnig natin kapag lake ay paliguan. Pero ito, bawal pong paliguan. Kasi mainit. Talagang mainit at mababalatan po yung mga katawan natin. So dito po yan sa baba at meron po sila ditong sa likod office kung saan tayo mag-entrance. 20 pesos yung entrance fee dito. Ayan, sir. Ayan. Oh. Yan, dito, sir. Oh. May ano, Ayan. may kumukulong putik. Oh. Ayan o. May kumukulong putik. Tapos, yan, umuusok talaga. Dati, sir, ano yan? Maliit lang. Oo, tapos? Tapos, siguro, mga pagkalipas ng mga ilang linggo, parang ano siya, palaki ng pumutok. Para siyang pumutok. Madami ditong ditong putik. O, kaya lumaki na. Ah, so ibig sabihin, kusang pumutok yan. O, tapos pagtuyo, yun. Pumuputok. Medyo, delikado pero pala pag yan. may tubig siya, okay lang. Kumukulo lang. Kumukulo lang. Ah, okay. So, mapapansin natin dito, maraming mga hole. Ayan mga sinkhole, tapos mga kumukulo pa. Ayan. So, saan nanggagaling itong tubig, sir, na napunta rito sa lawa na ito? Dito lang, sir. O parang stagnant siya o galing sa ilalim? Siguro, sir, galing sa ilalim. Sabi, daw ng mayon. Pusod? O, pusod ng mayon. Ah, so napansin ko, sir, yung ikot ng lake na to, parang whirlpool. O, yan o. Bumubula o. Yan o, parang talagang parang tinan mo. O. Ito, sir, pwede naman ito hawakan o. Pwede naman ito hawakan. Huwag lang paliguan. O, kasi pag hinawakan, hindi naman masyado talaga mainit, pero bawal talaga maligo. Pero makikita mo, yan o, talagang bumubula. So, it means delikado. Delikado talaga. So, try nating hawakan kung gaano nga ba kainit itong lake na to. Pero sa tansya ko, dito pa lang parang nasusunog na yung balat ko sa lakas ng OMG. Sobrang init, guys. Ito, sir, mas mainit pa to. Bakit? Bakit yung sinabi, sir? May halo ng putik. Ah, kapag ganito na yung kulay. Pag may nahulog dyan, siyempre, didikit yung putik. So, it means masusunog ka talaga. Mababalatan talaga. So, may nabalitaan na ba dito, sir, na mayroong naligo dito sa areang ito? Kahit na pinagbabawal ninyo? Mayroon na, sir. Taga saan, sir, yung naligo dito? Uning Amerikano. Amerikano? Amerikano. Anong ginawa nyo, sir? Tumalon lang, tapos pag ahon agad, mga 3 seconds. Ahon agad? Pero pinagbabawal talaga maligo dito. So, it means, siya lang may gusto ng tumalon? Ano nangyari sa kanya? Nambalat ba siya? Namula lang, sir, yung balat niya. Dahil hindi naman masyadong matagal. Matagal, grabe. Pero pag natagalan pa yun. Siguro pag tumagal, talaga malalapnos yung katawan. So napansin ko, sir, parang may naririnig tayong agos. Saan nang gagaling? Sa taas, sir. So it means, yung bundok na yan, na nakikita natin, dyan nang gagaling yung tubig. Opo. So, yung tubig na yan, galing ba sa dagat o galing dito sa sir? Sa bundok? Nagkakaroon ng tubig diyan pag may ulan. 'Di ba ngayon na tag-ulan? Nobyembre, tag-ulan. O galing yan sa taas. Pag mga 2 o 3 linggo na walang ulan,
mawawala din yan. Okay. Baka man, hindi naman talaga yan so false na ano. So makikita po natin talagang parang powerful yung pag-ikot at saka yung init na nararamdaman ko rito na nanggagaling dito sa lawa, talagang malakas, makakasunog siya ng balat. Mainit. Kaya yung ibang mga parte dito, napapansin po natin, kulay pula. Kapag ganyan na yung tubig na may halo ng putik, ay delikado na po yan. Pwede na pong babalatan. So, kabaliktaran po sa mga ini-expect nating lawa na pwede tayong maligo, pwede tayong lumangoy, pero ito, riin na ipinagbabawal na paliguan. So, galing ako dun sa Manito Albay, dun sa may Pawa, sa may Sitio Parong, kung saan may pumuputok na... Ay, doon sa may ano, sa may dagat, sa gitna ng dagat. So sa tingin nyo, may connection po ba dito? Kasi malapit lang. Siguro sir, may connection eh. Mas malapit yun sa ano, Mayon. Oo. Mas Ito malapit medyo kasi malayo-layo. tanaw yung Mayon. No? Sa ibabaw ng bundok na yan, kalsada po yan. So, delikado kapag may malaglag na motor. Kasi, sa gilid nito, kalsada rin. Malapit sa baybay ng dagat. Ayan. So, talagang mahigpit na binabantayan nila ito para walang mga taong magpunta rito. Baka kasi Maligo. biglaang maligo, lalo na yung mga bata, hindi nila alam, talagang sunog ang balat dito. Kasi sir, pag may mga bata, pinapaalala namin yung mga kasama na ano, bantayan, kasi baka tumalon, baka sabihin ano, malamig. Malamig. Oo. Delikado ano. So, tinataya itong pusod ng Mayon Volcano dahil sa init ng tubig na nandito. Kaya tinawag itong nag-aso. So, it means umuusok. So, dito kinuha yung pangalan ng barangay na nag-aso at ipinangalan dito sa lake na to na tinawag nilang nag-aso. Boiling Lake. Boiling Lake. Ayan. So, kung gaano kalawak itong nag-aso Boiling Lake ay nandito makikita yung elevation niya is 7 meters above sea level. So nandito ito sa Barangay Hulugan, Municipality of Manito Albay. Ayan. Tuwing anong oras ito umuusok, sir? Mga ano, umaga. Pag umaga, makikita mo yung usok talaga. Pero pag ganitong mainit, hindi naman masyadong makikita. Pag hapon naman, yun, makikita mo Na umuusok talaga ito. So kapag gusto nyo makita na umuusok ito, pumunta kayo dito ng maaga, mga alas 8. Yeah, mga... Ayan. So talagang yung area ay babalutin ng usok. Mamaya kapag mga alas 5, meron naman yan. mamayang alas 5 ng hapon, may usok daw. So anong oras pa lang ngayon? Mag-alas 3 pa lang. So hindi natin abutan na umuusok. Pero okay lang, at least ngayon, naipakita ko sa inyo ang isa sa mga tourist attraction park dito sa bahagi ng Manito Albay. Ayan. So isa ito sa mga dinarayo at pinupuntahan ng mga turista. Kasi bukod sa mura na yung entrance fee sa halagang 20 pesos, ay makikita mo na itong nag-aso Boiling Lake. Siguro may healing power ito, sir, para sa body. Kung kukuha ka lang ng tubig, lalagay mo sa batya, tas maliligo ka. siguro, pwede naman siguro pag ganon. Pero pag tumalon, tas lumangoy, di naman siguro pwede. Pwede daw yan sa mga ano, pag may mga sakit sa balat, yung mga alipunga. Oo. Pwede, panggamot, pwede naman So ibig sabihin, yung tubig na yan, may gamot din yan sa mga may sakit sa paa, alipunga. Oo, kasi gaganyanan mo lang. Oo. Kasi kaya naman pag ano, pag mga ilang segundo. Pero pag matagal-tagal na siguro, maluluto. Dito na natin tatapusin ang video. Kasi siguro mahaba na yung nilakbay natin. At gusto kong pasalamatan si Sir Joey po. Joey. Meron po siyang page. Pakipollow po siya. Ano yung page mo, sir? Kapartners Vlog. Kapartners Vlog sa Facebook. May YouTube ka rin? Wala, sir. So, ipollow nyo siya. Supportahan natin yung mga local vloggers na nagsisimula. Yan, sa mga bagong viewers ko dyan, huwag nyo kalimutang i-like at i-share itong video.
irigalo nyo na po sa akin yung pag-subscribe nyo sa YouTube channel ko para maabot natin yung 100,000. Maraming salamat po at God bless. Pagpalain ka ng Panginoon. Thank you.